Alden, nakakatuwa ito na corner kagabi sa tanong mga kasambreros kung may nagpapatibok ba ng kanyang puso. Tapos kinanta ni Alden ang love song ng Hello Love Goodbye. Si Kath, iniwasan daw si Kyla Estrada doon sa BeautyCon 2026 mga kasambreros sa SM. Doon nga sa kakaganap lang ng beauty conference mga kasambreros. So, nakakatuwa mga kasambreros eh. Sige, unahin ko na muna ito. Itong major item natin na papakinggan din natin eventually mamaya no dito sa kagabi doon nga sa Lacan at Lacambini 2026 sa Laguna. Sa Anilag pala ito mga kasambreros na kung saan ay nakoronahan din siya dati nung nag-join siya dito ng pageant din. Parehong pageant mga kasambreros no 2010 mga kasambreros. So yun yung nasabi niya dito. Tapos yun nakakatuwa no kasi talagang parang last year yata inimbitahan din siya tapos ngayon ni Governor Sol Aragones ng Laguna Province ay talagang nakakatuwa na pinapabalik-balik siya mga kasambreros na parang paying back din no at saka iba kasi yung nagtatanaw ng utang na loob o parang lumilingon ka sa pinanggalingan mo mga kasambreros. It's something na nakaka-touch mga kasambreros. So dito nga kagabi ay na-late pa si Chelsea. Ipi-play ko tong buong video mamaya mga kasambreros. Meron dito 7-minute video at merong maiksi din po mga kasambreros. Yon, na-corner siya dito ni dito kakastart pa lang nila ni Chelsea Fernandez. Si Chelsea Fernandez po ay first runner-up ng Cosmo mga kasambreros na 2026. Taga Sultan Kudarat si Chelsea. Kababayan ko po si Chelsea mga kasambreros sa Isulan Sultan Kudarat. So talagang nabigyan din ng pride na may singit ko lang ang Sultan Kudarat. Doon po talaga ako pinanganak hanggang graduate ng college mga kasambreros sa Isulan Sultan Kudarat sa Takurong. Kung kaya ako po ay Ilonggo. Tapos ngayon dito ako sa environment ng Bisaya after ko pumunta ng Maynila for how many years then ay kung kaya maraming advantage pala no kapag ikaw ay kunwari Ilonggo ko, marunong ako mag-Ilonggo. Tapos marunong ako mag-Bisaya, marunong ako mag-Ilocano, marunong ako ng Tagalog, English. So share ko lang po mga kasama. Going back ay yun kasi nakakatuwa na dito ay si Chelsea yung co-host ni Michael Bristol mga kasambreros. So sabi nga tanong dito ni Chelsea kung may nagpapatibok ba, no? Quick question daw, kung may nagpapatibok ba daw ng puso ni Alden Richards. Grabing tawa ni Alden Richards. Sabi niya parang hindi ko nabasa sa script yan sabi gano'n ni Alden Richards. So, hindi niya, parang sabi ni Chelsea, sinegway niya na joke lang, hindi yan ang tanong ko, sabi gano'n niya kay Alden mga kasambreros. So yun, binalin niya yung question na how does it feel, na yun nga, parang balik-balik siya dito sa Anilag mga kasambreros, no, sa Lacan at Lacambini, Anilag sa Santa Cruz, Laguna. So, Anilag Festival, tapos yung lugar ay Santa Cruz, Laguna, mga kasambreros. So, ayun siya. Tapos, yun, may pa dito yung, tanong pa sa kanya na parang, parang nakakatuwa talaga mga kasambreros na ganito yung ginagawa sa kanya. So, kasi governor, tapos Asia's multimedia star, mga kasambreros. And dito ko lang nalaman no na yun nga no talagang dito siya nakoronahan dati sa parehong pageant mga kasambreros no Lacan at Lacambini 2010. Tapos ang mga kinanta niya nga dito ay yon pinakauna kundi rin lang ikaw na parang sabi na tao ay parang may parang may hugot at saka na-miss ni Alden si Kath. Dito sa kanyang kinanta nga tatlo yung kinanta niya dito kundi rin lang ikaw hanggang sa dulo ng ating walang hanggan. Tapos yung pangatlo ay you are the reason I climb every mountain, swim every ocean. So ganun siya mga kasabres no? Hindi na ako kanta kasi hindi maganda ang boses ko. So talaga naka-white si attorney si Tisoy dito mga kasambreros. Pulidong-pulido ang kanyang outfit mga kasambreros dito, nakabarong Tagalog. Parang parang tumerno doon sa mga kandidato
Yeah, mga kandidato ng ano ng mga lalaki sa Lakan, mga kasembreros. So tapos parang embroidered yung kanyang syempre no, phenomenal box office Cinema King. Ang kanyang damit ay mamahalin ito mga kasembreros. So yon, grabe yung todo effort no, talagang binirit ni Alden dito ang You Are the Reason na sobrang taas ng kantang ito. So try kong play ito mamaya kung hindi ako makapiright mga kasembreros. Pero kung makapiright tayo ay ayun, hindi ko po siya mapiplay mga kasembreros. So yun po, talagang nakakatuwa lang at saka grabe ang daming ganap ni Alden. So baka mamaya ay fly na siya papuntang Davao mga kasembreros to prepare naman sa kanyang BYD Triathlon mga kasembreros. So abangan din natin yan mga kasembreros. So either bukas lalabas yung mga videos or baka mamaya may magbi-video sa kanya sa airport mga kasembreros. So abangan na lang natin yung mga kaganapan. Tapos si Kath ay pumunta para siya sa IV Clinic, no? Nag-post siya sa kanyang Instagram story kagabi. Parang nagpapasalamat siya dito na naka-catch up siya with Doc Ivy mga kasembreros. So yun, nice to finally catch up Bernardo Kath, no? Dalawang picture yung kanyang pinost dito mga kasembreros. Naka-black si attorney. Tapos ay dito may bag siya dito mga kasembreros. So maybe nagpaganda siya na wala pang video ito pero i-update ko din kayo mga kasembreros. Tapos isa sa mga ito, nag-post din si Alden kahapon about dito sa kanyang McDo. Parang meron siyang promo mga kasembreros, no, sa hindi ko alam kung McDo niya or McDo mismo in general mga kasembreros, kasi nga di ba ginawa na rin siyang brand ambassador. So sabi niya dito sa kanyang caption kagabi sa kanyang Instagram ay POV, extra busy ang araw mo, dapat may Max Savers sulit busog meals na inextrahan sa sulit at busog with extra rice pa, 99 pesos lang. Promo runs from January 3, 2026 to April 16, 2026. Extended until June 30, 2026. DTI Fair Trade. So, yun siya, parang meron siyang promo sila mga kasembreros sa McDo, no, 99 pesos na Max Saver Sulit Busog Meals ang tawag nila. Nag-comment din dito si Barbara, si Barbie Forteza mga kasembreros. Kagabi, no, nag-reply siya dito sa Instagram post ni Alden Richards. So mamaya piplay ko rin ito, and dito of course ay kain-kain or bumili si Alden muna. Tapos ito yata yung event niya papunta sa dun sa may parang matagalan niya sinut ito mga kasembreros. Ito pa yung time na umattend siya ng Wonderful Moments, no, mga kasas noong February. So ngayon lang niya pinost sa kanyang Instagram social media or SOCMED mga kasembreros. Pre-shoot ito, no, mga kasembreros, during pa nang pumunta siya sa Wonderful Moments February 6-7. So kung hindi ako nagkakamali sa petsa na yun ng kanyang event na yun mga kasembreros, no, Wonderful Moments Music Festival mga kasembreros. So ito kasi yung pinakadulo ng video na kanyang pinost po mga kasembreros. So grabe no, daming ganap ni Alden mga kasembreros. Tapos isa sa mga major items natin, kung iniwasan ba ni Ma'am Catherine si Kyla Estrada dun sa BeautyCon event mga kasembreros. So kasi di ba doon si dito si Kyla Estrada na naka-blue din mga kasembreros. Hindi ko lang alam kung pareho silang brand ambassador ng Fresh. Modest naman pala sa kanya mga kasembreros. So pero naka-blue siya, no, kagaya ng kay Ma'am Catherine nung nakaraan na blue rin yung suot ni Kyla ngayon mga kasembreros. So dito pero parang nagpalit din sila ng damit. So parang blue at saka pink na yung kanyang damit. So parang dalawang costumes or dalawang kulay mga kasembreros yung kanyang sinuot dito. So speculation ng mga tao kung iniwasan pa ni Ma'am Catherine si Kyla
Kasi alam na natin yung kwento, di ba, na si Kyla ay bagong girlfriend niya, Daniel Padilla. Tapos si Kath ang ex. So, inisip tuloy ng mga tao na hindi umattend si Kath doon sa BeautyCon 2026 dahil nga iniiwasan niya si Kyla Estrada, mga kasembreros. So, siguro ano lang, no? Busy lang si Ma'am Catherine, mga kasembreros, at saka baka hindi na siya part ng bagong listahan na mga invited doon kasi nga nakarating or dati na siya nakapunta, mga customers. Pero inisip ko kasi si Marco Gumabaw na umattend siya. Pero yun, baka ano. Nagulat niya ako dito kasi si Piolo Pascual, kasama rin pala siya doon sa BeautyCon. Marami sila, no? Si Piolo Pascual, sina Bel Mariano, Ardy Evangelista, at saka na-mention natin ng kahapon, mga kasembreros. So, so nagulat ako dito na si Piolo Pascual ay kasama rin pala dito sa BeautyCon kahapon, or nakapunta rin siya sa BeautyCon, mga kasembreros. Beauty Conference 2026. So, talagang marami pala yung pumunta doon, mga kasembreros, no? Sa beauty conference. Tapos may isang video dito doon sa event ni Alden kagabi, posted ni Yumi, mga kasembreros, na parang paakyat na si Alden sa hagdanan, tapos kumaway pa siya, no, mga kasembreros, sa mga tao. So, posted ito ni Yumi 14 sa TikTok account, mga kasembreros, or sa TikTok niya. So yun, kamay-kamay at saka kaway-kaway si Phenomenal Box Office Cinema King. Tapos ito, si Alden, na-mention din para siya ni ni Jasmine Curtis Smith. Jasmine Curtis, mga kasembreros, dito sa sa parang interview, mga kasembreros. Parang na-recall niya kagabi si na Alden, mga kasembreros, dun sa kanilang serye na The World Between Us, mga kasembreros. So parang siguro na interview siya dito na kung sino yung gusto niya ulit makatrabaho and so on, mga kasembreros. So parang na-mention niya na isa sa mga options niya talaga dito ay si Alden Richards, mga kasembreros, or even with Alden, sabing ganoon, mga kasembreros. So si Jasmine Curtis. So, ang bait nito ni Jasmine, no? At saka ni Ann Curtis. Pareho silang mabait, mga kasembreros, kung kaya pinagpapala din ng Panginoon. Tapos ito, sa set ng Someone Someday, parang na-spotted dito si James Reid, mga kasembreros, na inaayusan ng kanyang lapel, no? Kasi nga siguro ay magti-take na sila ng magti-take na at saka mag-video na, mga kasembreros. So si James Reid, mga kasembreros, no, 30 plus na rin siya, James Reid, mga kasembreros. So pero yun po, talagang hindi pa tapos ang shoot ng Someone Someday. Tapos ito, hindi ko alam kung recent ito kasi pinost dito yung birthday greeting para kay Catherine, mga kasembreros. Ito po ay from Zion family, mga kasembreros. So sabi dito ay posted ito ng Catherine Catherine Fighters by Abby, ASPRC. Happy birthday to our Queen Cath. God bless you, sabing ganoon. Tapos nga may pasayaw-sayaw yung may hawak ng cake dito, mga kasembreros. Pero correct me kung ako po ay mali, na ito po ay throwback video lamang, mga kasembreros. Wala kasi nakalagay na year Sabi lang dito ay another beautiful year as a reminder that you are loved with love from Zion family. So yung sa last na picture niya, mga kasembreros, na nakalagay. So hindi ko lang din sure kung bago or luma na, pero parang palagay ko luma na ito, mga kasembreros. Na kung saan ay binati nga, no, at saka binigyan ng cake ang isang Phenomenal Box Office Cinema Queen. Tapos ito, ang cute ng ginawa ni dito, ni Jason Starr. Aminin niyo na kasi
Tapos sa kanta dito ni dito ni Jason Starr ay dito sige na nga, amin ko na, amin. So, pero itong picture na ito ay edited lang, pero ang cute ni Jason Starr, mga kasombreros. Unbothered. Unbothered si Jason Starr, mga kasombreros, sa mga issue ni Kath kay Mayor Mark Alcala, no? Kasi pinapaamin niya na sina Catherine at saka si Alden, mga kasombreros, sa totoong status ng kanilang relationship, no? Hanggat walang umaamin. So aabangan niyo mamaya, mga kasombreros, kasi sina Nanay Christopher Min, parang against din sila sa relationship ng Kath Mark, mga kasombreros, mamaya. So, pero mamaya sa next vlog na po natin yan isasama, mga kasombreros. Tapos si Alden dun sa may sa may tawag dito sa may Beautycon, may isang vlogger dito or TikToker na tawag dito na feature siya, may voice over, mga kasombreros. Parang inimbitahan siya na maging part ng tawag dito, maging part doon sa Dr. O Skin Lab, mga kasombreros, para tawag dito, magpa-check or magtingin at ng mga products nila, mga kasombreros. Parang na-feature nito na malaking discounts at saka ang mumura ng mga products nila, mga kasombreros. So, ang mumura nga, basta grabe yung kanilang discount, mga kasombreros. So, tapos yung na-feature na dito ay yung hypochloric acid na parang yung spray nila Alden sa kanyang mukha, mga kasombreros. Yun yung kanyang yun yung kanyang na-feature dito. Tapos may isang video din dito sa parang bago, parang ibang video siya, no? Posted din ito ng Dr. O Skin Lab mismo na TikTok account, mga kasombreros. Alden Meet and Greet, Dr. O Skin Lab Beautycon 2026 booth. Tapos nga, spray si Tisoy sa kanyang mukha ng product na kanyang ini-endorse or ginagamit. So dito ay ang kulit at ang bait, of course, ni Phenomenal Box Office Cinema King with all the pa-video at saka photo up, mga kasombreros, after nung kanyang tawag dito, spray sa kanyang mukha, mga kasombreros. Tapos may isa pa dito pala doon sa may backstage ganap, of course, ni Alden bago pumasok sa Anilag sa Lakan at Lakambini 2026, mga kasombreros. So tangkad ni Alden, no, talagang yung pagpasok niya ito nakasama sina dito sina Leysa, mga kasombreros, Mama Ten at organizers ng event, kasama ang mga marshal or ang mga tagabantay, mga sergeant at arms, mga kasombreros. So backstage ito, papasok siya sa mismong stage or event, mga kasombreros. So yun po. Tapos last item, sige, ito last item natin ito, mga kasombreros. Ang kulit ng ang kulit ng pinost dito ni RC Munoz. Pero ito po siya, parang fan lang po. 23 hours ago, tinginang kay tamis at ngiting in lababo ang Kath din. So tapos suot ni na Alden ay parang pangkasal, no? Yung suot ni na Alden at saka ni Kath, mga kasombreros, dito na kung saan ay naka dark or black tuxedo si Tisoy. Tapos si Tisay naman ay naka white, no? Parang trahe de boda. Tapos nagkatitigan or nagkakatinginan sila, mga kasombreros. Pero ito po ay edited lamang, lilinawin naman po natin, mga kasombreros and mga Cathinatics. So yun po. Actually, that ends our Cathin items, mga kasombreros. Tiplay ko po ito, mga videos na atin pong papakinggan. Tapos of course, ang salita ng Diyos na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang umaga po sa ating, or isang pinagpalang araw sa ating lahat. Napakagwapo naman nating bisita ngayong gabi, Mr. Alden Richards. May papakilala ako sa iyo, Alden. Sino yan? Nalate tuloy ako ng pasok. Hello, Sir Alden Richards. Hi, nice to meet you. Nice to meet you po. Hello. Totoo pala ang chismis. Ano ba yan? Hindi ka lang pala gwapo. Mabango ka rin pala. Grabe. Kamusta naman po
kayo. Thank you so much. Sobrang saya ko na nakabalik ako dito sa Anilag Festival, especially dito sa Santa Cruz. Brings back so many memories during my time. Okay po. I have a quick question lang po. Sure. May nagpapatibok na ba sa puso na nag-iisang Alden Richards? De, biro lang, sir. Parang hindi ko yata nabasa sa script yun ah. Hindi, sir. Joke lang. Hindi po yan ang Okay. katanungan ko sa inyo. How does it feel to be back in your beloved province and also performing here in the festival stage where you were crowned? Nakakatuwa lang and nakakataba ng puso na yung pagsuporta pa rin sa akin ng mga taga Laguna, especially ng mga taga Santa Cruz ngayon is still there. I would like to contribute kung ano man po yung mga narating ko sa aking career. Dito rin po yun nagsimula at this very space where we are standing right now. Sa lahat po ng mga sumusuporta sa akin, sa mga ginagawa ko pong proyekto, especially, and of course, with the movies and all the things I've done within the industry. Utang ko po sa inyo yun. Sa suporta at pagmamahal na binigay niyo po sa akin since huling beses akong nandito as a candidate. So maraming salamat po at mahal na mahal ko kayo. Talaga namang nakakataba ng puso at sobrang mahal na mahal din natin ang ating nag-iisang Asia sa multimedia star and box office king. Ngayong gabi, nabahagian mo kami ng iyong tinig. At of course, ang Laguna ay napakasaya na nandito ka. May gusto ka pa bang pasalamatan? Yes, of course. Nagpapasalamat din po ako sa ating Governor Sol Aragones. Grabe, sobrang nag-level up talaga yung ating pageant ngayong gabi. Congratulations sa lahat ng bumubuo sa Lakan at Lakambini ng Laguna, especially to, of course, ang nag-iisa nating madam at ang aking manager, Madam Carlites de Guzman and team. Alam ko na since day one na ever since si Madam Carlites ang humahawak ng mga pageants, sa Santa Rosa pa lang, hindi talaga nila tayo binibigo when it comes to execution. Congratulations sa buong team, sa lahat ng pagod at hirap. At syempre sa ating mga candidates, maraming salamat. Let this moment be, take this moment as a chance to be an inspiration to other people. Never take it for granted kasi kapag nakakagawa tayo ng mga bagay para sa ibang tao at nabibigyan natin sila ng inspirasyon, I think that's one thing that you cannot take away from them and that's one thing that we can give for free to the people who look up to us. So good luck sa inyo and congratulations in advance sa lahat ng mga kokoronahan tonight. Very well said. Once again, ladies and gentlemen, province of Laguna, Alden Richards. At hindi makagalaw
Ang dami naman man. Maraming salamat po sa mga kababayan ko dito sa Laguna. Muli, Happy Anilag Festival sa inyong lahat. Grabe, it's very nostalgic for me na makabalik ako ulit dito at makapag-perform sa harap ninyo. Brings back the days nung sumali din ako sa isang pageant way back 2010. So maraming salamat po sa lahat ng pumunta at sana po nag-enjoy kayong lahat. Thank you so much. Mga kaibigan, palapakan natin ang napakagwapo naman nating bisita ngayong gabi, Mr. Alden Richards. May papakilala ako sa'yo, Alden. Sino yan? Nalate tuloy ako ng pasok. Hello, Sir Alden Richards. Hi, nice to meet you. po. Hello. Totoo pala ang chismis. Ano ba yan? Hindi ka lang pala gwapo. Mabango ka rin pala. Grabe. Kamusta naman po kayo? Thank you so much. Sobrang saya ko na nakabalik ako dito sa Anilag Festival, especially dito sa Santa Cruz. It brings back so many memories during my time. Okay po. I have a quick question lang po. Sure. May nagpapatibok na ba sa puso na nag-iisang Alden Richards? Diba naman, sir? Parang hindi ko yata nabasa sa script yan Hindi, sir, joke na. Hindi po yan ang Okay. katanungan ko sa inyo. How does it feel to be back in your beloved province and also performing here in the festival stage where you were crowned? Nakakatuwa lang and nakakataba ng puso na yung pagsuporta pa rin sa akin ng mga taga-Laguna, especially ng mga taga-Santa Cruz ngayon is still there. I would like to contribute kung ano man po yung mga narating ko sa aking career. Dito rin po yan nagsimula at this very space where we are standing right now. Sa lahat po ng mga sumusuporta sa akin, sa mga ginagawa ko pong proyekto, especially, and of course, with the movies and all the things I've done within the industry. Utang ko po sa inyo yun. Sa suporta at pagmamahal na binigay niyo po sa akin since huling beses akong nandito as a candidate. So maraming salamat po at mahal na mahal ko kayo. Talaga namang nakakataba ng puso at sobrang mahal na mahal din natin ang ating nag-iisang Asia sa multimedia star and box office king. Ngayong gabi, nabahagian po kami ng iyong tinig. At of course, ang Laguna ay napakasaya na nandito ka. May gusto ka ba bang pasalamatan? Yes, of course. Nagpapasalamat din po ako sa ating Governor Sol Aragones. Grabe, sobrang nag-level up talaga yung ating pageant ngayong gabi. Congratulations sa lahat ng bumubuo sa Lakan at Lakambini ng Laguna, especially to, of course, ang nag-iisa nating madam at ang aking manager, Madam Carlex de Guzman and team. Alam ko na since day one na ever since si Madam Carlex ang umahawak ng mga pageants, sa Santa Rosa pa lang, hindi talaga nila tayo binibigo when it comes to execution. Congratulations sa buong team, sa lahat ng pagod at hirap. At syempre sa ating mga candidates, maraming salamat. Let this moment be, take this moment as a chance to be an inspiration to other people. Never take it for granted kasi kapag nakakagawa tayo ng mga bagay para sa ibang tao at nabibigyan natin sila ng inspirasyon, I think that's one thing that you cannot take away from them and that's one thing that we can give for free to the people who look up to us. So good luck sa inyo and congratulations in advance sa lahat ng mga kokoronahan tonight. Very well said. Once again, ladies and gentlemen, province of Laguna, Alden Richards. Thank you so much po! Or even with Alden, di ba? Masayawin natin si Alden. Guys,
Guys, I saw Alden Richards here sa BeautyCon. Grabe yung face card niya, parang K-idol sa Kinis. So balik tayo sa Target today. I was invited to check out the Dr. O Skin Lab booth. Ang dami nilang freebies and here's the requirements para makakuha. Super dali lang and may fun word search game pa sila sa booth. Aside from freebies, grabe din yung price drop nila dito. Up to 60% off sila guys. Screenshot pa na to para alam mo na yung bibilhin mo. And guess what? Alden revealed that his skincare secret is the hypochlorous acid from Dr. O. Kaya make sure you don't miss this product. Napaka-the best ng ating Word of God mga kasumberes. Ang title natin ay Karapat-dapat sa Diyos. Colossians chapter 1 verse 10, that you, tayo yon, may walk worthy of the Lord. Ito pa rin, no? Fully pleasing Him, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God. Napakaganda ito mga kasambreros. Kung atin pong iisipin, wala pong karapat-dapat sa Diyos. Kung walang worthy, walang karapat-dapat mga kasambreros na sa Diyos. Kasi ano siya very holy. Hindi siya kayang i-measure yung kanyang standards. So, ganoon siya mga kasambreros. Only si Jesus Christ lamang yung worthy, yung karapat-dapat mga kasambreros. Kumbaga parang yung kanyang worth, yung kanyang halaga ay hindi kayang tumbasan ng kahit na sino man. Not even the prophets, not even the priests, not even the chosen people of God mga kasambreros. Sa Biblia, even the greatest men and women in the Bible mga kasambreros ay hindi kayang tumbasan ba, kumbaga pa yung standards, yung measurements, yung katumbas no ni God mga kasambreros, and even si Lord Jesus Christ, no? si Lord Jesus Christ lamang po ang katangi-tanging karapat-dapat. Kumbaga pa when it comes to level, si Lord Jesus lamang and the Holy Trinity, no, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Pero dito talagang binigyan tayo ng pag-asa ng Diyos mga kasambreros. Nasasabi ni Apostol Pablo dito ay naging karapat-dapat tayo. So he was actually referring or talking to the people of Colossus, or yung mga Colossians nga mga kasambreros, na kung saan ay sinasabi niya na that you may walk worthy of the Lord. So ibig sabihin dito ay meron tayong effort, meron tayong dapat gawin mga kasambreros. Yun ay pagsunod natin sa kasulatan through the grace, no, and love of God mga kasambreros, ay magkaroon tayo ng kumaga pa ng worth mga kasambreros by walking. Ibig sabihin po ay sundin natin yung kanyang kalooban, yung kanyang kautusan, yung kanyang kung pamumuhay tayo ayon sa pananampalataya, no? Pananalig at paniniwala natin sa kay Lord mga kasambreros sa pamamagitan ng pagtitiwala natin at pananampalataya sa kanyang katangi-tanging anak na si Jesus. So ito po yung ibig sabihin dito ni Apostol Pablo, na kasi kung isipin mo wala nang tayong halaga worthless at valueless ng tao, insignificant. Kasi di ba ang tao kapag nafe-feel mo na hindi ka binavalue sa loob ng pamilya, wala kang halaga sa group of friends mo, parang wala kang value mga kasambreros, di ba? Masakit pakinggan, masakit maramdaman mga kasambreros yung ganoon na parang ginagawa mo naman yung best mo, pero parang walang halaga sa kanila. They don't appreciate you. Your family, your friends, and the people around you, they don't appreciate you. So, masakit yun para sa atin kasi kapag nafe-feel natin na wala tayong halaga, wala tayong silbi, no, parang ganoon ba yung pinapadama nila sa atin, ay masakit yun mga kasambreros. Pero ang Diyos natin ay binigyan tayo ng halaga, binigyan tayo ng worth. Kumaga pa yung buhay na patapon na, yung buhay na walang silbi, ay binigyan niya ng halaga na naging ginto, no? Kumaga pa dati yung ating halaga ay lata, no, patapon na mga kasambreros, at saka itatapon na lang sa basurahan, ay binihisan niya tayo ng bagong pagkatao na naging ginto, naging diamante, yung ating halaga sa harapan ng Panginoon. God the Father sent His own Son, Jesus Christ. Alam nyo, ang pag-ibig ng Diyos, isipin nyo ang tao nilikha ng Diyos, di ba? Tapos, nung nilikha niya tayo, nagkasala tayo. Okay, nung nagkasala tayo, ay si God the Father ang nag-set ng 10 Commandments.
nung na violate natin yung Ten Commandments, ay nagkasala tayo, imbis na tayo ang magbayad, sino ang ginawa niya pambayad? Di ba yung kanyang kaisa-isang anak na si Lord Jesus Christ? So doon pa lang maisip mo na grabe yung pag-ibig ng Diyos, mga kasembreros. Wala talaga siyang kapantay at walang katulad. Unconditional. Wala rin naman nagsabi kay Lord Jesus, kay God the Father na kunwari, hindi naman sinabi ni Moises na ang mga tao ay so ipadala mo yung kaisa-isang anak na si Lord Jesus Christ. Pero hindi, out of God's unconditional and great love, mga kasembreros, John 3:16, ay binigyan niya ang kanyang kaisa-isang anak, mga kasembreros, kung sino man ang sumampalataya at maniwala sa kanya, sumunod sa kanya, ay mabubuhay ng walang hanggan, mga kasembreros. So yun po, at hindi mapapahamak sa impyerno or sa kamatayan, mga kasembreros. So grabe, and sinasabi pa ni Apostol Pablo dito, na kapag piniplease at kinalulugdan tayo ng Panginoon, we have faith in Jesus Christ, mga kasembreros, through His grace. We work on that faith, mga kasembreros. We work out our own salvation at nalulugod ang Panginoon, being fruitful in every good work, no? Ang tao kasi, parang si Alden, di ba? Fruitful, very productive ang kanyang mga ginagawa, mga kasembreros, because he pleases God, no? He reads the Bible, he obeys the Bible, mga kasembreros. He's not perfect, yes, but andun yung pananampalataya, mga kasembreros, na nakikita sa gawa. Okay? Nakikita sa gawa yung kanyang, nakikita sa actions, mga kasembreros, ni Alden, yung kanyang pananampalataya sa Diyos. That is why, yun yung kumapas niya sabi na kung anong ginagawa ni Alden ay merong mayroong tagumpay, may productive siya, mga kasembreros. Meron siyang resulta na maganda at beneficial, hindi lamang sa kanya kundi sa mga tao sa paligid niya. This verse from the Bible emphasizes the importance of living a life that is honoring God. So nagbibigay parangal, no, at saka papuri sa Panginoon, mga kasembreros. It calls believers to conduct themselves in a manner that is in alignment with God's teachings and values. When we live a life worthy of the Lord, we not only show our gratitude towards Him, but also reflects His love and light to the world around us. So pleasing God in every way means making choices and decisions that are pleasing to Him, following His commandments and walking in His ways. So yun siya, mga kasembreros, yung plano kasi natin, magbabago kasi yun, mga kasembreros. Kapag tayo po ay nakakilala sa Panginoon, nag-establish ng personal relationship or connection sa Panginoon, mga kasembreros, magbabago yung ating mga desisyon, magbabago yung ating mga choices, magbabago yung ating mga yung plano natin, mga kasembreros. Choices especially, no? For example, dati mahilig ka sa mga kanta ng gantong banda. Pero nung nabago ka ng Panginoon, ay parang mas gusto mo na kantahin yung mga yung mga kanta na may papuri sa Panginoon, mga kasembreros. Ang kanta ng Hillsong, kanta ni Don Moen, kanta ni Darlene Sheck, kanta ng Marvel City or Maverick City, kanta ng Elevation Worship, kanta ng mga JIL or Jesus is Lord, Christ-Centered Fellowship, Victory Worship, and so on, mga kasembreros. So marami yung marami yung magbabago. So that's just one change, mga kasembreros. Yung ugali talaga. No, dati, for example, hindi ka mapagmahal sa magulang. You don't care about your parents. You don't care about your siblings, mga kapatid mo. Wala kang pakialam sa kanila. You don't provide for them, for example, or parang as in wala kang care. So ang mangyayari, kasi nga nakakilala ka sa Panginoon, nag-establish ka ng personal relationship na God is love. So, malinda natin ang ating kapwa-tao, especially those who are our fellow believers, our families, and so on. So, magbabago. So, kung kaya masabi ng iba na, ano kaya nakain ito? Parang nagbago yung ugali niya. Dati parang hindi naman ganito siya, pero nagbago yung ugali niya. So, ganoon. So, magbabago talaga. There will be change, mga kasembreros, especially sa mga choices natin. Dati, hindi ka nagbabasa ng Biblia. O dati, ka naman, parang selfish ka naman. Yun, naging kind ka na. Naging generous ka na. Dati parang yung bunganga mo parang basurahan sa pagmumura. So ngayon ay ka na, no? Parang piling-pili na at saka careful ka na sa mga salita na iyong sinasabi and so on, mga kasembreros. So those are just changes, mga kasembreros, na
alam mo yun, tawag dito, na magmamanifest at mangyayari sa buhay natin when we experience the great love of God, mga kasembreros. Mapaparang pag nagkaroon tayo ng personal faith, personal relationship sa Panginoon, mga kasembreros, makita talaga yung pagbabago. You cannot say that you have a personal relationship with God without being changed or without being transformed, mga kasembreros. So meron talaga siyang literal at saka makikita mo talaga yung pagbabago, mga kasembreros. So ito yung sasabi ni Apostol Pablo dito na ang buhay natin, no, dapat hindi man tayo magkasing level ng worth or karapat-dapat sa Diyos, no, ako naka-level Lord Jesus Christ, but we are doing, no, we have faith, we are doing doing things, mga kasus, in line sa kalooban ng Panginoon. So kung pa yung nakasentro ba, no, sa pag-glorify ng ating Diyos. Pleasing God in every way means making choices and decisions that are pleasing to Him, following His commandments, and walking His ways. Have you ever thought what it means to live a life that is worthy of the Lord? It's about more than just our actions. It's about our attitudes, our thoughts, and our intentions as well. So yun nga, no? Yung intention, pag gumagawa tayo ng mabuti, yung intention natin dapat mabuti. Pag gumagawa tayo ng mabuti, tapos yung intention natin para ay man lamang ng sa kapwa or para makagain ng advantage and so on, so mali din siya, mga kasembreros. Dapat pare-pareho, no? Yung intention natin ay mabuti. This verse challenges us to constantly evaluate our lives and strive to be more like Christ in all that we do. We are reminded that our ultimate purpose is to bring the Lord honor and worship through our words, our deeds, or actions as we seek to please Him in every way. So, alam kasi ng Diyos kung sino yung tao na yung motibo niya ay talagang maparangalan ang Panginoon, madakila ang Panginoon, kumapa more of Jesus, less of us. More of God, less of us. So, ganoon siya, mga kasembreros. Hindi siya more of ourselves and less of God. So, gumagawa tayo tapos para lang pala sa ating sarili at hindi para sa ikaglorify ng Panginoon. So, hindi po yun tama, mga kasembreros. Kasi nasa atin din naman yung blessing, yung benefits, mga kasembreros. Imagine mo kapag tayo po ay nakakalugod or nalulugod ang Diyos sa ating buhay because we obey Him, we have faith in Him, we live according to His grace, His plan, mga kasembreros, His will, ay pagpapalain niya tayo. Hindi siya yung Diyos na madaya na trabaho tayo ng trabaho, we are doing things that honor Him, pero hindi niya tayo binibiyaan. So hindi po ganoon. Minsan nga, wala nga tayong ginagawa pa, pero nandun pa rin yung loving kindness. Nandun pa rin yung mercy at awa at pag-ibig ng Diyos na minsan ay hindi natin deserve. But since God is an everlasting and true God, pero yung pag-ibig niya talaga ay hindi nakabase sa kung ano yung standards ng mundong ito o ng ugali ng tao. Minsan kahit masama nga tayo ang Diyos pa rin ang nagpapala sa atin, mga kasembreros. Nasabihin na natin na hindi mo deserve, but still God blesses us. Alright? So yan lang sa Word of God, ha? Pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa at buhay na karapat-dapat sa harapan ng Panginoon, pleasing Him. More of Him, more of God, more of Jesus, less of us. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said amen and amen. See you sa next segment, mga kasamaras, and paalam po.